Amen. Good morning po sa ating lahat. Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen. Inayahan ko po ang lahat na tumayo. Bilang paghahanda po sa ating sama-samang pag-aawitan para sa ating Panginoon, inaanihan ko po ang lahat na mag-alay ng kanilang pansariling panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. As we prepare our hearts, ay sama-sama nating awitin ng awit na nagpapakita ng pagmamahal na natin sa Panginoon. Ngunit higit pa doon yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Kaya sama-sama po tayong sumamba sa Kanya. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh
Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan. Thank you for another Sunday, Panginoon. You are the Lord that sustains us at Ikaw, Panginoon, ang nagdako sa amin sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, that we have this privilege to worship You corporately, O God. And even in our private rooms, O God, alam po namin na Ikaw ay nandoon, dinidinig, Panginoon, yung aming mga panalangin. And as we declare in this song that we love You, O God, hayaan Niyo po na matagpuan Niyo nga po kami na nagtatapat sa Inyo. Salamat, Panginoon, dahil sa ginawa Niyo sa krus, Panginoon, kami nakakalapit sa Inyo, nakakapagpuri sa Inyo, Panginoon. And as we start in this song and in this prayer, O God, we just wanna lift Your name on high, praise You, O God, dahil karapat-dapat naman pala talaga, Panginoon, na ang napurihin ang Inyong matamis na pangalan, O Jesus. Sabi sa Inyong salita that we ought to love You, O God, with all our heart, soul, mind, and strength, O God. Hayaan Niyo po, O Diyos, na ang aming mga mata ay patuloy na nakatuon sa Inyo, Panginoon. Hayaan Niyo po ang aming pag-iisip ay mapuno ng katotohanan ng gagaling sa Inyong salita, Panginoon. Hayaan Niyo po patuloy naming maramdaman, O Diyos, na ang Inyong hipo, Panginoon, yung Inyong mercy at Inyong, Panginoon, yung pagbabago sa amin sa araw-araw na kami, Panginoon, ay mas lalo kang nakikilala. Hayaan Niyo po ang aming mga gawa, Panginoon, ay maging mirror, Lord, ng kung sino ka sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy ka naming sasambahin at sinasamba ka namin sa sandaling ito. Hayaan Niyo po ang moment na ito, Panginoon, ay maging celebration ng Panginoon ng what you did on the cross, O God. And maging celebration, Panginoon, ng Inyong salita, ng katotohanan na nakikita sa Scripture lamang, O Diyos. Salamat, Panginoon. During this time, we can celebrate, we can praise You, God, and we will lift our voices and our hands and we will dance for You. Dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Walang imposible sa inyo. This time, we just want to lift Your name on high. Lahat ng naririto ay itataas ang Inyong pangalan. We honor You, we glorify You. And this we pray in the mighty name of Jesus. Let everybody say, Amen. Isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen. Pwede po bang batiin natin ang bawat isa? Yung mga nagmamahal sa Lord, pakibati po ng magandang umaga ang bawat isa. Hallelujah! Ayan, good morning po. Matatapos na po ang unang quarter ng taon. Ang March po ay patapos na rin. Purihin po ang Panginoon. Ginawa po bang posible ng Panginoon ang inyong mga imposible? Amen. Ulitin ko po, ginawa po bang posible ng Panginoon ang inyong mga imposible? Amen. Tunay na wala pong imposible sa Panginoon. Kaya't patuloy po nating i-declare na ang Diyos natin ay tapat, malakas, at lahat ng papuri at pagsamba ay nararapat lamang para sa Kanya. Hallelujah! To You, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's You who gives me strength. Nothing is impossible. To You, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Come on, church, let's declare. Nothing is impossible.
Jesus lifted high. We wanna sing, Jesus. we wanna sing. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, Jesus. we wanna sing. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing, we wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. Amen. We wanna see Jesus lifted high. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Indeed, nothing is impossible to you, Lord. Salamat, Panginoon. Ang sinasamba naming Diyos ay ang pinakamataas na Diyos, pinakamakapangyarihan, ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Angkinin mo kami, Panginoon. Angkinin mo ang aming mga buhay, Panginoon. We surrender everything to you, O Lord. Ang aming buhay, ang lahat ng aming mga pinagdadaanan. Hallelujah. We give everything to you, O God. Let's sing this song. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I'll follow after
worship to our God. And I will worship Ikaw, Diyos. Tapat kang tunay. I will worship You. Sambahin ang ngalan mo. Worship You. Worship You. Jesus, Jesus. Dakila ka. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. We will forever worship, Panginoon, and offer our life to you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We will worship you, Panginoon. Tingnan mo po, Panginoon, ang buhay namin. Hallelujah. Create in us, Panginoon, kung anong gusto mong mangyari sa aming mga buhay. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. On church, let's sing. Create in me a heart that is clean,
purpose namin sa aming buhay ay bigyan ka ng papuri at pagsamba, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah! Itinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pag-upo. Amen. Sana po ay na-bless po tayo sa ating praise and worship. Before po tayo dumako sa ating panalangin, I just want to share how God has been so good and abundant in my life. Actually, mahaba po to pero tinry ko siyang paiksiin. December 2024 po, nung pinasok ko po ang affiliate marketing sa TikTok. So, hindi po ako sumasayaw, ako po ay nagpo-promote. Alam ko po, familiar na tayo sa online shopping. Ito po yung mga ads na nakikita natin at nagpo-promote ng products sa TikTok shop. At that time, meron po akong 2 jobs, pero tinry ko pa din ang pag-affiliate for another extra income. So in short, ay bored lang po ako. Hindi ko po hindi po ako nag-expect na malaki ang makuha ko sa pag-TikTok affiliate kasi that time hindi po ako ganun ka-confident and hindi ko po alam kung ako ay magiging effective sa pagpo-promote. Pero ang sabi ko sa sarili ko na bibigyan ko lang siya ng 3 months and kapag hindi nag-work ay hindi ko na ipagpapatuloy. Pero at least tinry ko. Okay, nag-try po ako mag-upload ng mga promotional videos for a week and after 3 days, nakita ko po ay may pumasok na komisyon. Maliit po ito sa umpisa, pero ito ay pinagpatuloy ko. I trusted God na it will multiply in His perfect time. Ang blessing po ng Panginoon ay hindi lang po through finances. God gave me creativity sa paggawa ng content, confidence na magsalita, and the skills to connect with people. And true enough, nakita ko po kung paano siya kumilos. Hindi lang nag-grow ang income ko, nag-double siya, then nagtuloy-tuloy, nag-increase beyond what I imagined. Bigla na lang po dumami ang opportunities. Naiyak po ako kasi grabe ang blessing ni Lord. Akala ko po kasi na enough lang or more than enough ang blessing, pero it can be abundant. Dumating po sa point na sunod-sunod na yung collaborations from different brands to the point na hindi ko na po kayang i-accommodate lahat. I was even blessed na ma-recognize as 3rd place sa TikTok affiliate by Pureform. Isa po itong supplement brand at 2nd place sa Bagsmart. Isa naman po itong brand ng bag. Sobrang overwhelming po, but it reminded me that everything I have, every opportunity, every sale, every blessing belongs to Him. Dahil madami na din po ako nare-receive ng mga free samples and packages, gusto ko po maging blessing, kaya pinamimigay ko na po ito sa family ko at friends. At lahat ng favor na ito ay galing sa Panginoon. As my income increase, mas lalong lumaki ang desire ko to give back to Him. Yung tithes ko nag-increase, not because napipilitan ako, but because I'm grateful. Dahil everything I have now is from Him. And as a single parent, sobrang malaking blessing po ito sa buhay ko. Hindi lang financial provision yung binigay sa akin ng Panginoon, binigyan niya ako ng peace, stability at confidence na kaya kong itaguyod ang anak ko kasama siya. Naging full po ang faith ko because God will always provide. This journey made me realize that God's grace is truly abundant.
And when we honor Him with our tithes and offering, we are not losing. He blesses us in our ways beyond what we can imagine. Ang ating Panginoon po ang source ng lahat. Tayo po ay manalangin. Father God, we truly honor you, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, Father God, sa aming buhay. Lord, patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Lord, all of our finances, Panginoon, ang aming kagalingan, ang aming talent, ang skills, Father God, ay galing sa iyo. Father God, tunay nga, Panginoon, Lord, na wala kaming maipagmamalaki, Father God. We thank you, Panginoon, sa blessings, Lord, sa aming buhay, sa pag-sustain mo sa aming needs. Father God, we thank you, Panginoon, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming business, sa lahat ng aming source of income, Father God. Salamat, Panginoon, sa protection at kabutihan mo sa aming buhay, Father God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, Lord, na patuloy mo, Father God, i-bless ang may mga trabaho. Ikaw, Panginoon, Lord, ang mag-secure ng kanilang work. Ganon din, Father God, sa mga nagsisik ng job, Father God. I pray, Lord, na i-sustain mo ang kanilang needs, Father God. We know that you have better plans, Panginoon. I pray na ikaw ang mag-provide ng kanilang mapagkakakitaan. I also pray for those who have businesses, Panginoon, Lord. I pray na ikaw ang mag-protect, Lord. I pray for abundance and I pray, Father God, for na mag-grow ang kanilang business, Panginoon. Father God, salamat sa mga blessings na hindi man namin hilingin, Panginoon. Hindi man namin ipag-pray, Father God. Ito ay binibigay mo ng kusa, Panginoon, because of your unending love and grace. Father God, as we continue our worship and as we offer our tithes and offering, dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa ay may magbigay, Father God, with a grateful heart, Panginoon. Let us give it back to you, Panginoon, dahil lahat, Panginoon, ng meron kami ay para sa iyo lahat at nanggaling sa iyo, Father God. And I pray, Lord, na ang kaloob na ito ay magiging blessing at mag-extend, Father God, sa iglesia mo. We declare, Father God, that you are our source, our provider, and everything. We give back all the glory and praise in the mighty name of Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning. Yan. So, ang ganda po, no? Pag pinagpapala ka, tapos na-extend mo rin yung blessing sa iba. Yung mga blessing po na natanggap ni Sister Noemi, isa rin po ako sa naambunan. So, thank you, Sister Noemi. Ngayon po, we have a guest. So, pag tinawag ko po yung name, pwede pong tumayo. So, ito po, si Sister Joanna Frances Lee C. Abuel. Sige po tayo. Isa siyang kabataan, nandito siya sa baba. So, gusto ka naming i-welcome. Church, 1, 2, 3, go! Welcome! Yan. Sana makasama ka pa namin sa mga susunod, lalo na sa youth fellowship. Mga kaedad mo lang sila na mga kabataan. Okay, so ngayong umaga po ay magkakaroon muna po tayo ng mga announcements para sa mga nalalapit na activities ng church. So let us have... Yan. So ito po ay mamaya na. So sino-sino po sa inyo ang mga D-group leaders or mga ministry heads? Taas po ang kamay. So we're expecting you to stay after the second service to be with us po para sa ating leaders fellowship launching. Yan. Isa pong napakagandang activity niyan. Hindi naman po yan gaano katagal. Kaya, so, see you po later. Then,
Sa April 31 na po ito, hanggang April 3, ipanalangin po natin ang lahat ng mga candidates ng PGL 25 and sa mga team members po na sasama. Yan. Ito po, sa huling linggo ng March, ito po ay para sa ating Friends Day. Bring your friend, bring a friend. So ang ating pong title para sa araw na yan is, Bakit Parang Kulang? Natanong na ba natin yan minsan? So kung gusto po nating malaman kung bakit parang kulang, dalo po tayo sa March 29. Ito po ay 4 p.m. So para malaman po natin ano ang kasagutan diyan. And magkakaroon po tayo sa May 2 to 3 na Experiencing God Retreat number 36. Malayo pa lamang ay ina-announce na natin to so that kung meron po tayong mga gustong imbitahan para sa gawain yan at mapagpala, ay ngayon pa lang po ay mai-workout na po natin. Kasi may mga requirement po dyan doon sa D-manual, yung puti. So meron po dyang A to D na kailangan natin i-session sa kanila. And yan po, sa April 3, the 7 last word, 3 p.m. po ay meron po tayong gawain sa pag-alala po ng pagkamatay ng Panginoong Jesus. So, yan po yung mga naka-line up natin na mga activities na we are free, privileged to attend. And this morning po ay ang ating pong, ano po ang ating theme for 2026? Natatandaan niyo po ba? Sige po. Ayan. Empowered to move. Tapos, ngayong March, ang ating preaching series ay crossover. Napakaganda po, no? Crossover. Living a fully surrendered life. And ang pinag-usapan po natin dyan na ilang linggo na po na nakaraan is that before God brings us into a new season, He calls us into deeper surrender. We are empowered to move when we are fully yielded to Him. Crossover is not merely a change of place, it is a transfer of control from self to Savior. Before po natin reviewin yung mga nakaraang linggo na tinalakay, nang sa gayon po, maalala po natin kung nasaan na po tayo sa ating usapin para sa buwan ng March. Tayo po muna ay manalangin. Let us all pray. Ama naming Diyos, na nasa langit, we are so thankful, Panginoon, that you gathered us together dito sa dakong ito, Panginoon, upang maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang maitaas. And as we listen to your word, O God, open our eyes, open our hearts, at ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na sa aming pakikinig, alisin mo po ang mga distraction nang sa gayon kami ay makapag-focus lamang sa ituturo mo sa amin this morning. And hayaan mo ang iyong salita ay makapagbago ng aming mga buhay. Maraming salamat po. We claim your victory in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So week 1, ito po ay binigay sa atin ni Pastor Norden na kung saan ang title is Live to Live. The Call to Surrender. Ito po ay patungkol sa kwento ni Abraham na he was called by God to leave his country. And Abraham obeyed, not knowing where he was going. Pero nag-trust siya sa Panginoon. And we have to live to live. We have to live to live. We have to surrender to receive. We have to let go to let God. And we have to move to multiply. And week 2 naman po ay ibinigay po sa atin na Pastor Nina, step before you see, the decision to surrender. Yan po yung sa kwento ni Joshua, na kung saan binigyan din po ni Pastor Nina, ng panahon ni Moses, ang Diyos, ang unang kumilos na pagpapart ng dagat, pero diyan, sila ay binigyan ng tasking na, kumbaga pag-apak nila, then makikita nila yung miracle will follow. So the river is not your enemy, the river is your test. So may kanya-kanya din po tayong test na po. God is not trying to drown you. He is trying to develop you.
God does not require full visibility. He only requires full obedience. So sa review po natin, ma-assess natin ang sarili natin, anong aspeto pa ng life natin ang hindi tayo nag-o-obey sa Panginoon. In week 3, binigay po sa atin, Sister Leah, consecrated for conquest. Ito po yung patungkol po kila Josue, yung sa circumcision, na kung saan sa Deuteronomy chapter 10 verse 16, circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn. So tayo po ay likas na stubborn talaga sa Diyos. Yung gusto natin ang nasusunod, pinapasunod natin ng Diyos sa gusto natin. Romans 2:29, circumcision is a matter of the heart by the Spirit. Di natin kaya kung tayo lamang, pero sa banal na Espiritu, magugulat tayo sa kanyang gagawin. And it means, circumcision means a transformed heart, obedience to God, and spiritual renewal. And meron pong inisa-isa si Sister Leah doon, fully surrendered life to God, trusting and obeying even when instruction seems difficult or unreasonable. No, pero tayo po normally ay sigurista. Gusto natin, sigurado muna tayo at nakikita natin ano ba ang end result ng gagawin natin. But here, kailangan po talaga ng faith. Hindi pa tayo sure, but we wanted to trust God. Letting go of the old habits, mindset, identity that keeps us from walking fully with God. Ayaw natin iwanan yung dati, dala-dala pa natin lahat. Nung tayo ay binautismuhan sa tubig, the old has gone and the new has come. Yun ang sinasabi po, di ba? Kumbaga, bago na tayo. Bagong nilalang. Consecration brings healing, cleansing, and clearing for victory. Gusto po natin maging victorious ang buhay natin? Amen. So this morning po, gusto ko pong ipakilala ang taong ito. Siya po si Sammy Tipit. Yan. Kilala niyo po ba siya? Okay. Ang background po niya, isa po siyang counselor, isa po siyang teacher, isa po siyang evangelist, serving 80 countries, providing materials about social and societal, psychological, and spiritual issues and involve disciple-making around the world. Meron po siyang kaibigan na nagtanong sa isang Romanian leader na kung saan, sabing ganon, why the church in the Western world, pag sinabi pong Western world, US, Canada, UK, Australia, New Zealand, Western Northern Europe. Sabi pong ganun, had lost its power or hindi naramdam ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos when they minister. Before po natin alamin ang sagot nung Romanian leader, kausapin niyo muna yung katabi niyo, ano sa tingin mo ang sagot? And then, you can share, bakit nga ba had lost, sabing ganon, its power. Yung church daw, church in the Western world had lost its power. Bakit nga ba? Sige, hingin niyo po yung sagot ng katabi ninyo. Bakit? Tapos mag-reflect pa tayo bilang individual or as a church ng SBC. Ramdam kaya tayo? Nararamdaman kaya tayo? Pag individual, may kausap tayo, ramdam ba tayo? Ramdam ba tayo kapag nasa work? Ramdam ba tayo pag nasa school? Ramdam ba tayo? O ramdam lang tayo kasi may activities tayong pang-religious. Yan. So, nakapagsabi na po? Ito po ang sagot niya. Ang sabi po niya ay, the church greatest problem ngayon ay the church has substituted commitment for surrender. Marami pong hardworking and committed Christian. Good naman po yung committed. It's a good requirement po para sa building blocks ng isang matatag at disciple-making church. Yan, nasa ilalim po yan pag pinag-aaralan natin. Pero po, few lang daw po yung talagang merong surrendered lives. So it's for all of us to evaluate ourselves kung we are fully surrendered to God o may aspeto lang na isinorender natin. Ang iba, tayo pa rin po
ang nasusunod? Have we truly surrendered to Christ, or are we merely being performative? Na po, pwede naman po kasing, halimbawa, tumutugtog tayo dito. Kasi talent na natin yon. It's very easy for us na kumanta, tumugtog. Pero pag uwi natin, hindi tayo nagbukas ng Bible. Hindi rin tayo umaten sa mga discipleship meetings. So, we can assess ourselves. This morning po, ang title ng ating pag-uusapan is Living All In Every Day. When we speak of all in, it is all in means giving everything, not half-hearted. Ang text po natin, kung may Bible po kayo, kindly open it in Luke chapter 22, verses 41 to 42. Yan. So sa mga wala po, nasa screen, sabay-sabay po nating basahin. Go. And he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and began to pray, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. Ang next naman po na text ay in Romans chapter 12, verse 1. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Go. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Amen. Iikot po ang pag-uusapan natin sa ang surrendered life ay pagsunod sa kalooban ng Ama araw-araw, kahit ito ay mahirap. Ito ay pag-aalay ng buong buhay sa Diyos, pagsuko ng sariling kagustuhan, at pagpapasya bilang tunay na pagsamba. Para po sa ating point number 1, true surrender begins when we intentionally step away from distractions to seek the Father. In 22:41, nabanggit po kanina, iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan. Tignan po natin yung definition since kanina po ay na-compare na yung commitment and surrender, which is napakalaking factor din po para sa ating araw-araw na pagkukumit sa Panginoon. So ang commitment po is an agreement or pledge to do something in the future. Something pledge, a promise to be loyal, to work someone or something, the attitude of someone who works hard. Keyword is work hard. Yan. More on trabaho to support or to support something. Pag surrender po, to yield to the power, control, or possession of another upon compulsion or demand. To give up completely or agree to forego, especially in favor of another. To give over the power of another, especially as a prisoner. Yan. Hinighlight ko po yung prisoner. May prisoner ba na nasusunod? Wala. Siya yung uutusan palagi. At siya ay kailangang sumunod habang siya ay bilanggo. Si Sammy Tipit po, meron po siyang sariling definition. Sabi niya po, sa committed life, ito daw po ay nag-emphasis na what we must do for Christ. So work pa rin, ano po? What we must do for Christ. Communicates our accomplishment, hard worker. And sa surrendered life po, says we can do nothing. No? Wala tayong kayang gawin. And we cry for God's power. Slave. May slave ba na siya ang nasusunod sa kanyang Panginoon? Wala. Means we have yielded our will to God's will. Hindi yung sa atin. We have no rights. No, naka-highlight din po yung no rights. Pero tayo pong mga tao, palaging we are insisting kung ano yung rights natin. Parang lagi tayong may mga pribilehiyo. No, ini-insist po natin yan. We will go where He wants us to go and do what He wants us to do. Speak what He wants us to speak, be what He wants us to be. And ito yung huli, ang ganda po nito, admits that Christ has won the victory over our will. Pause muna tayo. Sino pa po ang nasusunod sa ating sarili?
Tayo o ang Panginoon? Lagi bang tayo? Ito gusto ko, ito gagawin ko. Pero pag nakita na po natin yung sarili natin, na parang kahit ayaw mo to gawin, pero kasi gusto mo to gawin para sa Panginoon, at nakita mo na lang yung sarili mong sumusunod, kahit tila ba ayaw mo yun, yun na po yung nag-start kang isurrender yung mga bagay. Hindi na ikaw ang masusunod sa life mo. I have here an illustration na napakaganda po ng kanyang buhay. At tignan po natin ang video ito. The Bible showcases the life and ministry of someone you may not have heard of, Elizabeth Elliot. She dedicated her life to bringing the gospel to the Ecuadorian tribe that killed her husband. She passed away almost 10 years ago, yet her spiritual legacy lives on. CBN Washington correspondent Abigail Robertson brings us her amazing story of faith, forgiveness, and redemption. Known of Elizabeth Elliot for decades, or hearing her story for the first time, there's no doubt she will inspire you. The world first learned of Elizabeth in 1956 when her first husband Jim and 4 other missionaries died in the Ecuadorian rainforest, killed by Wadani natives, the very group God called them to reach. This is a 20th century story of 5 men who loved God and meant to do exactly what he said. 2 years later, Elizabeth boldly returned to the Wadani tribe with her 3-year-old daughter Valerie to finish the work God led her husband to begin. Little Valerie and another missionary named Rachel Saint lived among the Wadani tribe for 2 years. Their decision to obey God by forgiving the Wadani and sharing the love of Christ led to transformation. This is actual footage of the once violent tribe members being baptized by Phil Saint, brother of slain missionary Nate Saint. And here is Elizabeth Elliot giving a haircut to the man who killed her husband. He spoke to me and called me by name and said, Minkai, I have washed your heart, and now you live well. As members of the tribe came to Jesus Christ, they abandoned their violent roots, and peace filled the village. But she was just a normal person, just like you and me. So what's to say that if God can use Elizabeth, he can use any of us? Na-encourage po ba kayo sa buhay niya? Sa mga may asawa po, mga babae, tanungin ko po kayo, kung kaya kayo po iyon, pinatay yung asawa ninyo, babalik po ba kayo sa lugar na yon? Imagine niyo yung ginugupitan niya. Yun yung pumatay mismo sa asawa niya. Baka natusok mo na siya ng gunting, kung yung will mo lang ang masusunod. But yung pag-uwi po niya, yung 2 years na pakikinig, syempre, nagdalamhati pa muna siya. And with that 2 years na naging clear yung pakikinig niya sa Diyos, kailangan niyang bumalik sa lugar na yon at ipagpatuloy ang gawaing na umpisahan ng asawa niya. Amazing po, Hindi na ikaw yon. Kasi kung ako nga, iniisip ko na ako yun, nagugupit, natusok ko talaga ng gunting yon. Di ba? Pero yung magtataka ka na ginagawa mo yung bagay na mabuti kahit ginawan ka ng masama, hindi na ikaw yan. It is the Holy Spirit na gumagawa sa buhay mo para magawa mo yon. Kasi kung tayo lang, makasarili po talaga tayo. Hindi natin yon kakayanin. And mga biblical example po, one is Moses. Umalis muna siya sa mga katauhan, and then in Mount Sinai, nakikipag-commune siya sa Panginoon, sa Diyos. Isa rin po si David in 1 Samuel 15:25. Yung pag-aaklas po, nung nagre-rebel si Absalom, isa sa mga anak niya. Sabi po rito, tinawag ng hari si Zadok at sinabi, ibalik mo na sa lungsod ang kaba ng tipan. Kung nasisiyahan sa akin ng Diyos, sabi ni David, ibabalik niya ako at makikita kong muli ang kaban sa pinaglagyan nito. Kung ako na may hindi na kinalulugdan, mangyari nawa sa akin ang kanyang kalooban. Sa 28, dito muna ako sa ilang, sabi niya, while waiting for the will of God. Amen? So minsan kailangan po yung ganon. Pakikinig, silence muna, layo ka muna sa any distraction for you to be able to hear what is the next na ipagagawa sa iyo ng Diyos. Bilang application po for our point number 1, free yourself from destruction. Sa atin po, sa panahon natin, ito po yung malakas na manghatak.
phone, social media, at saka nasa sa inyo po, ano po yung mga negative influences. So we can listen to God's voice po and do it every day. Choose a time where you can really listen to God's voice. Amen? Okay. So do it every day daw. Time frame. Naka-time bound po tayo. Bilang reminder po, withdrawal is not a weakness. It is positioning yourself to hear God clearly. Step away before you step forward para may baon po tayo. Alam po natin sinasamahan tayo ng Diyos sa ating gagawin. Point number 2 po tayo. True surrender begins with humility and submission. Yan. Sa 22:41b po, at dooy lumuhod at nanalangin. Ito ang Panginoong Hesus. Let us have a comparison po ng humility, surrender, and submission. Definition. Ang humility po is the internal heart posture of recognizing the truth and dependence. So tingnan natin, no, hindi ka makakasurrender kapag wala yung humility. Dapat yung heart mo ay nakaset to depend dun sa someone. Depend sa God. It is letting go of the fight, trusting in divine sovereignty, pagdating sa surrender. Releasing control, hindi na ikaw ang masusunod. Tama? So, kapain po natin yung heart natin. No, kung ang kabaliktaran ng humility ay pride, hanggat alam mo na ikaw ang tama, ipipilit mo yan. Hanggat alam mo na ikaw ang tama, hindi ka magsusurrender. Pipilitin mong ikaw ang masunod, hindi ka makakasubmit. Submission is the active alignment involving voluntary obedience and coming under authority. It is sa Panginoon, sa Diyos, at to others. Kasi we are commanded rin naman po, di ba, to submit sa mga may authority, mga anak, sa magulang, tapos sa mga politicians, anything na may authority under us. Hindi po pwedeng tayo lagi yung mas magaling sa kanila at sila lagi ang dapat sumunod sa atin. Di ba po? So yan, magkakasunod yan. Humility, surrender, submission. Pag wala kang humility, hindi ka makasurrender, hindi ka mag-surrender, hindi ka talaga mag-submit. So, ito po, kilala nyo po kaya ito, si Dushka. Sino na nakarinig sa kanya? And sino nakakakilala kay Dushka? Okay, papakilala ko po siya sa inyo. Isa po siyang head nurse na kung saan nung panahon nito ay siya ang head ng midwifery department po sa isang hospital in Melbourne, Australia. Nung po siya ay nabuntis, meron po siyang ultrasound. Pero hindi po nila naurirat yata yung pagpapa-ultrasound. At nang nanganak siya, na-surprise ang mga doctors. Ang sabi po sa kanya ng doctor, "We are very sorry that we did not give you an option to abort." Imagine niyo, ano kaya nakita nila? So parang hindi nila mabibigyan ng quality life yung bata na lumabas sa kanyang sinapupunan. Pero sobrang mahal po ni Dushka, ang kanyang anak. Kaya pinalaki po niya ito ng punong-puno ng pag-ibig. Nung 8 years old po siya, iniisip niya na wala na siyang bright future. Age 10 to 12, puro ups and down. Iniisip niya hindi na siya magkakaroon ng family. Sige po, next. Hindi na po siya magkakaroon ng family. Inisip niya pong i-end yung life niya. Ito po kasi siya. Yan. Kilala niyo na? Si Nick Vujicic. Di ba? Yan. So, siya si Nick Vujicic. Yan. And, 10 years old, inisip niya na i-end yung life niya. So, nasa isa siyang bathtub. Tapos, sabi niya, kunwari masakit likod niya, nagpe-pretend siya. Nilulubog niya yung sarili niya sa bathtub, naglulunod. Pero, nung time na nilulunod niya yung sarili niya, nag-flash sa kanyang isip na yung nanay niya umiiyak. Umiiyak dahil mamamatay nga siya or namatay siya. So, hindi niya kaya makita na nalulungkot yung magulang niya. So, he realized na i-stop na yung ginagawa niyang ganon. Hindi na niya in-end yung life niya.
at nag-continue siya sa kanyang buhay. Age 13, naglaro siya ng soccer, imagine. Ang liit ng paa niya, pero natamaan pa ng bola yung paang maliit na yon. So aray-aray siya. Pero ang nakakatuwa, yung 13 years old na yon, sabi niya, nagpapasalamat siya kahit maliit yung paa niya, may paa siya. Okay? And age 15, nabasa niya sa Bible, John 9, about the man born blind in verse 3. But this happened so that the works of God might be displayed in him. So nakarelate po siya. And pinanghawakan niya po yung sinasabi sa Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Sabi niya po, nagpipray naman siya na magkaroon ng kamay at paa. Actually, meron nga siyang set of shoes sa kanyang locker. No? Na para kapag sinagot siya ng Diyos na magkaroon ng paa at kamay, kasi gusto niya mag-dance. Gusto niya rin tumakbo. So ready na siya. Yun. Pero sabi niya, I am not waiting for limbs before ma-save yung kanyang soul. Tama? Hindi siya naghahantay sa kamay at paa para ma-heal yung heart niya. Hindi siya naghahantay sa kamay at paa para ma-renew yung isip niya. So ang nakatulong po sa kanya para lumaki ng maayos at magkaroon ng tamang pag-iisip at ma-inspire, it is the Bible. Reading the Bible and the community of the church. Amen? So malaking bagay po talaga na merong nag-i-inspire sa'yo. Age 16, naging stock trader siya. 19, real estate agent. Graduated at 21 ng financial planning and accounting. Ang galing nga, no? Tapos nung high school, siya po ay vice president ng class nila and he was assigned to speak. Doon sa kanyang speech, may nakikinig palang janitor. Pagtapos niya magsalita, tinanong siya ng janitor, Christian ka ba? Sabi niya ganon, oo. Tapos parang, kaya pala, parang, I thought so. Yan. Malamang sa kanyang wordings, nakikita or naririnig ang pagiging Kristiyano. Okay, so sabi ng janitor sa kanya, in-encourage siya na, ba't hindi ka magsalita? Mag-speak ka sa church, ganito, ganyan. Tapos sabi niya ganon, ayaw daw niya. Tapos ayaw din niya si Arnold nung time na yon. Kasi yung sabi ni Arnold sa kanya, pupunta ka sa iba't ibang mga bansa at magsasalita ka pa tungkol sa Panginoong Jesus. Sabi sa kanya, ano sinasabi nito? Sabi niya ganon. Parang sounds crazy daw si Arnold nung time na yon. And paulit-ulit, binabalikan siya ni Arnold. Hanggang isang araw, pumayag na siya na magsabi ng yes, gagawin niya yon. Tinulungan siya ni Arnold to arrange that speech. And sabi niya, I finally said yes. I said to God, take the wheel, help me. Sa una niya pong pagsasalita, umiyak po yung mga taong nakarinig ng kanyang testimony. And he received calls po. Marami na po, sunod-sunod na calls. And invite siya to speak. So 2 years later po siya po ay na-ordain as a minister of the gospel. Yeah, 19 years old, naging evangelist, at tumayo sa 3,500 stages, 83 countries, 800,000 people na nanonood sa kanya ng live, and 53 million people watching live na ang napagministeryohan niya. For years, he resisted his condition, but surrender began the day he humbled himself and said, Lord, if you can use me like this, I will trust you. Instead of demanding answers sa kanyang panalangin, magkaroon ng paakamay, he submitted to God's purpose. Kahit ganun pala, no, mayroong purpose ang Diyos sa kanya. His surrender didn't start when he became successful. Hindi na una yung success. It started nang tinanggap niya ang condition niya at nagpasakop siya sa plano ng Diyos sa buhay niya. Amen? Sabi niya po, I believe that when you surrender your life in full, with complete trust and patience, there is another great reward that comes your way. Binibigyan tayo ng God's strength.
Kasi araw-araw, mahirap naman talaga mabuhay, right? Meron tayong araw-araw na problema, pero sapat yung strength ng Panginoon para malagpasan natin yan. Bilang application po sa point number 2, starting today, stop pretending you're in control. Ano? Mapapagod ka sa buhay mo pag kontrolin mo yan. Come to God with humility and let Him lead you in every decision, even the smallest ones. Gusto po tayo samahan ng Diyos sa bawat hakbang na gagawin natin. Let us have now point number 3. Surrender is not denying our feelings, but it's aligning to God's will. In Luke chapter 22, verse 42, sabi niya, Ama, kung lulubin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa Garden of Gethsemane po, ang meaning po ng Gethsemane, this comes from an Aramaic term meaning olive press, a place where olives are crushed to produce oil. Yung spiritual picture po nito, crushed in a press, Jesus was under intense spiritual pressure as He faced the suffering of the cross. In verse 44 po, siya po mismo ay nag-sweat ng blood. Kung matindi na po talaga yung paghihirap ng kalooban, iniisip, everything naghalo-halo na. In medical terms, ito po yung tinatawag na hematidrosis. Yan. Yung sweating blood. Yan. Kasi nga naman po, the weight of the sin He would carry ay sin nating lahat. Sin ng mundo. The struggle of His human will. Nasa flesh po siya. So ramdam niya lahat. Kung tayo, malamang mas lighter yung sa atin. Kasi ang inisip lang natin, problema natin. Pambayad ng ganito, pambayad. Sa kanya, lahat eh. Diba? And His final surrender to the Father's will. Tayo, diba? Minsan nakikipag-battle din tayo sa Diyos ng panalangin. Ang battle po ba na ginagawa natin ay yung pasunurin ang Diyos sa kalooban natin? O kaya tayo nakikipag-battle sa prayer for us na ma-align yung isip natin sa kalooban ng Diyos at makasunod tayo sa Kanya. Na after that prayer, ay sige, yes Lord, suko na ako. Susundin ko po ang nais mo, ang kalooban mo. Crushing produces oil. When olives are crushed, oil flows out. In the Bible, oil often symbolizes anointing, healing, and the work of the Holy Spirit. Jesus was crushed in Gethsemane. Through His suffering came salvation, grace, and life for the world. This connects with the prophecy of Isaiah 53:5 that the Messiah would be crushed for our iniquities. Gethsemane teaches that surrender often comes through crushing, but through the surrender, God brings life and redemption. This idea po connects beautifully with Romans 12:1. Just as Jesus surrendered in Gethsemane, believers are called to offer their lives or our lives to God as a living sacrifice. Before po na-experience ng Panginoon Jesus ang resurrection, He first went through the agony of prayer and surrender in Garden of Gethsemane. After this moment of surrender, Jesus went to the cross and later rose again. Surrender and suffering often come before victory and new life in God's plan. Sino dito po yung hindi nakakaranas ng mga sufferings? Wala naman po, di ba? Pero we really need to surrender para ma-sure po yung hakbang natin. Ako po ay bihasang-bihasa sa hindi pagsusurrender ng mga desisyon, kaya sablay-sablay yung buhay ko nung mga nakaraan. But I want na mag-surrender po sa Panginoon. The reason Paul urges us, hinihikaya tayo, to present our bodies as a living sacrifice is because Jesus Himself first lived it out before Romans 12:1 ay naisulat po. Ang sinasabi po dito, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true
and proper worship. In Gethsemane, Jesus wrestled in prayer. It was a battle of the will. Yet in the end, He fully submitted to the will of the Father. Dapat po ang mananalo palagi, ang Diyos, hindi po tayo. Battle po na para i-surrender yung sarili natin. Yung will po natin ay talagang hindi ang manguna, kundi ang kalooban ng Diyos. Meron po tayong application question. Let us reflect po dito. Which area of your life have you not yet placed under the Lordship of God? Kasi pwede pong, di ba, when we speak of surrender, when we surrender our life to God, it includes time, finances, yung future mo, hindi lang ikaw ang magplano niyan, relationship, pati yung magiging partner, plans, reputation, and everything. So wala doon yung, Lord, magtatights ako, pero yung oras ko, bahala ako sa buhay ko. Gagamitin mo yung buong oras mo sa kung ano-anong gusto mo gawin. We are still accountable of our managing nung time natin sa Panginoon. And question number 2, paano natin malalaman if we are fully surrendered sa Panginoon? Mag-start po tayo sa yan. So, start with pisteo. To believe. To believe in Jesus Christ means you trust Him completely. So, sino-sino po ang nagtatrust sa Panginoon Jesus completely? Taas ang kamay. We all. Okay. So, you rely on His identity, His work, and His authority. Ito po, tandaan natin. You cannot truly trust someone and still insist on controlling your own life. Ulitin ko po yan. You cannot truly trust someone and still insist on controlling your own life. Tama po? So real pisteo already leans towards surrender po. Moves into akolotheo. To follow Jesus means you act on the trust, you live, adjust, obey, and submit. Your life direction changes. Patungo po siya sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Full surrender is when belief or pisteo is expressed through following, akolotheo. Tama po, no? Lalalim siya. Hindi lang pwedeng belief. Gusto lang natin ma-save. We believe. Pero yung sinasabi sa atin ng Panginoon, kung gusto natin maging disipulo, sumunod tayo sa Kanya. Yun yung akolotheo. I believe in Jesus, but I trust Him enough to let Him lead everything. Everything po. So ang biblical flow, John 3:16, believe, pisteo, or receive life. And then Luke 9:23, follow, akolotheo, deny self, take up cross. Yun na po yung pag-follow natin. Are we just believers or we're followers of Christ? Salvation begins with belief, but surrender is proven in following. Yun. Dinan ko po ulit yun. Salvation begins with belief. Huwag po tayo huminto hanggang doon. But surrender is proven in following. Mapoprove po natin yan na talagang nag-surrender tayo kung tayo po ay tagasunod na ng Panginoong Jesus. Believer says, I trust you, Lord. Surrender says, then you take the will. Tama po, no? Hindi na ikaw ang masusunod. Bilang application po sa ating third point, in every decision, choose God's way over your own. Remember, prayer is the battle, and surrender is today's victory. Today's victory, meaning, everyday kailangan natin mag-surrender sa Panginoon. Gusto ko pong i-share sa inyo
yung na tinatawag po ako ni Pastor Norland ng pastora. Tumawa po kanina si Kai. Kasi binibiro niya din ako, Pastora ni. Sabi ko, hindi na pastora. Kasi po, nung nagsabi si Pastora Nina na i-prepare yung mga applications for license ng National Office at saka po meron pong mga candidates for CTD. Pinrepare ko po yung sa akin kasama po tulad nung preparation ko po sa CTD. Tapos nung binigay po ni Pastor Jeco yung requirements, sabi ko, kulang pala, wala pang recommendation. So nag-feedback ako kay Pastor Nina, pero hindi talaga ako nag-move halos. Kasi gusto ko sabihin, i-confess ko sa inyo, kinonfess ko to ng first service, gusto ko sabihin kay Pastor Nina noon, Pastor Nina, wag muna. wag muna. Kasi alam niyo po yun, yung lagi ka nakadikit sa mga pastor, nakadikit kay Pastor Nina, Pastor Norden, nakikita ko sobrang hirap maging pastor. Sobra pong hirap. So, sabi ko, saan ang patungo nito? Parang nagiging sigurista ako, saan ang patungo nito kung lilisensyahan po ako ng national office? Magiging pastora ba ako? Ganun. Pero hindi naman po pala gano'n na magiging pastora. Magiging license ka as minister of the gospel, meaning you are authorized to preach, you are authorized to evangelize, plant church, and do yung mga work na kasama sila. So, nakahingay, no? Kasi po ang pastor, ang pinagkaiba po noon, may hawak po silang congregation. May pinapagpastulan po sila. So, wala naman po ako. So, wala. Nag-repa si pastor, wala pa. Sabi nga nun. Pero po, unang-unang question po ni Pastor Johnny, kasi po nung sinabi ni Pastor Jeco, sabi niya po, sinong gusto mong mag-interview sa'yo? Tapos sabi ko si Pastor Johnny kasi mas kampante ako sa kanya. Teacher ko siya sa PhilNet. Tapos sabi niya, sige, i-chat mo na lang siya kung kailan kayo mag-interviewhan. Sabi niya nga. Tapos hindi po ako kumikilos. Pero yun nga, ayoko naman i-delay kung ano yung plano ng Lord. Kasi ang naniniwala ko, kung kalooban niya, mangyayari at mangyayari. Kasi nung time dun sa GC namin, may mga hindi na agad na approve. Requirements pa lang. Sabi sa susunod na kayo. Pero yung papel ko naka-line up po. Tapos, parang alam niyo yung petiks lang ako. Sabi ko, basta kung kalooban ng Lord. Pero parang gusto ko umurong talaga. Pero, nung sabi ko, hindi ako magchat-chat muna kay Pastor Johnny. Nakabahan ako. Tapos, hindi ako nag-chat the whole day. Kinabukasan pagising ko ng umaga, nag-chat siya sa akin. So, ibig sabihin, tuloy na tuloy yung interview. So, nung natuloy po yung interview, ang bilis po ng papel. Lumabas agad yung in-approve po ng board, yung papel para malisensyahan po ako. So, ba't ko po yun sinishare sa inyo? Bilang miyembro po ng church, padaliin po natin yung mga work ng ating mga pastor. Huwag po tayo matigas ang ulo. Okay. So, malakas pa ang loob ko magsabi kasi member pa rin po ako. Tsaka katuwang po ako nila Pastor Norden. So, ako po ang nakakita na mahirap maging pastor. So, yun po. Maging mabait po tayo, maging appreciative po tayo sa mga efforts nila. And right now, kahit ganun ang kondisyon ni Pastor Nina, she is in Nasugbu. So, ipanalangin po natin talaga na later on, kasama na naman po namin kayo. Kakaray-karayin na naman po namin kayo papunta sa hindi lang Nasugbu, kundi sa iba-ibang mga pwede po natin pag-plant ng church. So, ulitin po natin yung application. In every decision, choose God's way over your own. Remember, prayer is the battle and surrender is today's victory. Amen? So, bilang conclusion po, this morning, surrender is not passive. It is a continuous offering of our lives to God. The true crossover is not geographic, it is lordship, proven through simple daily obedience to our Lord Jesus Christ. Amen? So our declaration this morning, not my will, but yours be done. Ulitin po natin, not my will, but yours be done. Paki-move po yung slide na yan. Okay, recite, go. Not my will, but yours be done. Yan po yung sasabihin natin sa Panginoon every day, every second ng buhay natin. Na talagang tulungan niya tayo na makasunod. Kasi sa totoo lang, lahat po tayo matigas ang ulo natin.
meron po tayong inclination or ang punta po talaga natin sa hindi pagsunod sa Diyos. Pero hindi po yun ang nais niya, kundi sumunod sa Kanya. Ngayon pong umaga, let us stand up and let us pray for one another before po tayo mag-close in prayer. Sige po. Hanap po kayo ng kapartner. Pwede niyo po siyang kumustahin, tanungin, ano yung mga bagay na nabibigitan siya na hindi may surrender sa Panginoon. Pray together so that makapag-uplift po ito ng ating mga spirito. And ilapit natin ang isa't isa sa Panginoon. Sige po, start praying now. Praise your name, O God. Thank you so much. Thank you for your goodness, O God. Hallelujah. Thank you, thank you. Praise your name. Hallelujah. Amen. Praise your name. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Diyos sa buhay. Amen. So this morning po, hinihiling ko na po ang lahat na tumayo. Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Praise the Lord. Sige po, ipikit po natin ang ating mata and let us all pray. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po for reminding us, O God. Wala kaming kayang gawin, Panginoon, if we will not depend on you, O God. Thank you for reminding us, Panginoon, that yung totoo, yung proof, O God, ng pag-follow namin sa iyo is that yung surrendered life, O God, na meron kami. Tulungan mo po kami sa bawat aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Ipakita mo po sa amin, maging sensitibo po kami kung hindi po namin ito na iso-surrender sa inyo or hindi po namin nagagawa ang kalooban mo. Tulungan mo po kami as an individual to really walk according to your will, O God. And as a church, O God, na matagpuan mo kaming nagtatapat sa iyo, Panginoon.
And we're praying, oh God, kila Pastor na Ninay Nasug po. Sa kanilang pagbalik, mamaya, ay ikaw ang patuloy na mag-iingat. At kayo po ang sumama sa kanila. Even sa mga kasabayan naming iglesia na bukas right now, kayo po ang magpala. O Diyos, salamat po Panginoon dahil patuloy mo kaming itinutuwid, patuloy mo kaming tinuturuan na maging malapit sa iyo at malaman ang iyong masalita, katotohanan upang ito ay aming ipamuhay. Salamat ng marami, Panginoon, and even sa aming pag-uwi, sa mga uuwi, O Diyos, ikaw ang siyang baunin nilang iyong pagpapala, Panginoon, na ang mga makakasalamuhan nila, Panginoon, ay makita ka sa buhay nila, Panginoon. And even sa gawain mamaya, after po ng service na ito, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Isahin mo ang aming mga puso nang sa gayon talagang magawa namin, O Diyos, ang pinapagawa mo, Panginoon, sa finishing the Great Commission. Maraming salamat po. At sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. God bless po everyone. Kamayan po natin ang bawat isa bago po tayo umuwi.